Hello, good day everyone! Welcome to my YouTube channel, Pinoy Mavericks. My name is Jitsu and right now ang guest po natin isang Jiu-Jitsu practitioner slash MMA fighter. Let's all welcome guys, Chandler! Hello! Kamusta naman Sir Chandler ang buhay natin ngayon? Simple lang, yung surviving everyday. Parang work, tsaka yung mga ginagawa. Okay, sounds good, Chandler. So aside sa sa pagiging martial artist, Chandler, ano pa ba yung mga pinagkakabalahan mo ngayon? Maliban sa work ko sa BPO company, mas yung mga ginagawa ko para malibang yung biking at saka basketball. Maliban sa yun nga sa nakilala nyo kanina, yung jiu-jitsu practitioner. Bali yun ang mga ginagawa. Okay. So bago may kwento yung journey mo sa pagiging practitioner ng Jiu-Jitsu, Chandler, growing up, ano ba yung mga fascination mo? Siguro, yung napunta rin sa Jiu-Jitsu at sa MMA, addict na addict ako dati sa wrestling. Noon, Attitude Era, yan ang idol ko, si Stone Cold Steve Austin at saka si Dwayne The Rock Johnson at saka D-Generation X sa WWE. Siguro, nag-pave way na lang yun sa ginagawa ko sa Jiu-Jitsu at saka sa MMA. Yun ang summary ng kabataan ko, yung professional wrestling. Growing up na, I mean, siguro sa sa pagkabinatang level mo na, Chandler, medyo madalas ka bang mapaaway dati or mabarkada? Ano ba yung sa tingin mong medyo napa-enhance pa yung pagkahilig mo sa martial arts? Hindi naman sa napapaway ako lagi. Dahil ako man, parang nung growing up ako, parang takot ako eh. Yung takot ako magkipag-away. Yung parang iwas sa away. Pero yun parang ang pinaka-trouble ko, yung mga, dati kasi, alaskador kami, mga kaibigan ko nung high school, parang for fun lang, pero siyempre, alam mo naman, mga batang 90s. Takot talaga mapaway, takot sa kasi may paglalagyan ka noon noong panahon ng 90s. Ganun. Was there a time, Chandler, na yung pagiging bully mo is naging problema mo during high school days? Hindi ko naging problema kasi yun mga binibiro namin noon, yung mga inaalas ka namin, mga kaibigan rin namin. Masaya lang. Masaya yung namin. Ibang klaseng bully. Parang ganun, hindi trouble kumbaga. Now, papunta tayo ngayon sa sa Jiu-Jitsu journey, Chandler. Bakit Jiu-Jitsu? Una po kasi meron dito sa kababata ko siya, meron siyang gym. Dito lang siguro mga isang kanto lang siguro yun pagitan. Alam mo naman ako yung mataba ako nagmula noon pa nung nagkilala tayo, mataba ako. Tapos fitness lang talaga. Tapos hindi ko alam na MMA practitioner pala yung tao na yun. Parang yun, biglang yung fitness naging transition doon sa pagka MMA. Tapos yung MMA doon nag-transition yung pag jiu-jitsu. Hindi ko alam na MMA gym, tapos fitness, tapos naging fighter, tapos naging jiu-jitsu practitioner. Parang ganun yung transition. So, yung fitness mo na plano lang talaga is nag-evolve from being a fighter na talaga. Oo, nag-evolve lang sa pagkaan. Kaya hanggang ngayon, parang yun ang ko, talagang fitness lang talaga yun. Yun ang plano Plano talaga Ano bang ibig sabihin ng Jiu-Jitsu, Chandler? Ang sa Jiu-Jitsu kasi yun human chess ang tawag nila. You need to yung kalaban mo parang kailangan mo siyang submission para hindi na siya makalaban, parang ganun. Yun kasi yun kasi Jiu-Jitsu kaya tinawag siyang human chess. Talagang counter ng kunwari yung kalaban ko may gagawin ako, ka-counterin niya, parang gano'n. Parang yun ang chess, human chess ang tawag nila.
So, by the way, Jandler, para sa kalaman ng ating mga viewers, anong ibig sabihin ng submission ba? Submission po, yung submission, may mga iba-ibang klaseng submission, parang may choke, meron lock, may mga parang yung choke po kasi doon, delikado yun, makakatulog ka doon eh. Yung mga rear naked choke, guillotine choke, triangle choke. Yung mga lock naman, meron mga armbar, kimura, Americana, parang yung choke, as in siya sa breathing at saka yung blood choke. Yun naman mga lock, mga armbar, kimura, mga sa bones ang punteriya nila. Yun ang submission. Submit, yung suko, parang ganun. Susuko ka na. Ito yung nakikita ko pagka nakalak na parang gumaganon sila. Tatap. Ang tawag doon, tap out. Parang kailangan mo mag-tap kasi kung hindi ka magta-tap, ano lang yan, dalawang mangyayari sa'yo, snap or nap. Nap or snap. Parang yun. Tutulog ka o mapuputulan. Oh my. So hanggat hindi nagtatap, yung dehado ng fighter, hindi titigil yung aggressor talaga na hanggat hindi ka na yung paglalak. Pero kung may referee naman, kasi yung mga referee, mga practitioner rin sila, alam na nila kung kahit na hindi na magtatap yun, alam nilang delikado na, ihinto ng referee sa competition. Ilang years ka na nagpa-practice ng jiu-jitsu, Sir Chandler? Kung isama yung MMA at saka yung fitness ko, mga 10 years na ngayon. Oh, 10 years. 2013. Yung jiu-jitsu naman, 8 years na rin. 8 years na. Ilang levels meron ng jiu-jitsu, Chandler? Yung level ng jiu-jitsu, meron siyang first na yung white belt. Yan ang white belt, siya yung pinakamahirap na belt na kunin kasi magdi-decide ka kung magpapasok ka ng jiu-jitsu o hindi. Tapos yung pangalawa, yung current belt ko ngayon, blue belt. Tapos pagkatapos ng blue belt, purple belt. Pagkatapos ng purple belt, brown belt. Pagkatapos ng brown belt, yung black belt. Tapos yung may mga matataas na yung mga red belt, coral belt. Pero yun ang major, yung white, blue, purple, brown at saka black. Paano ba na-earn ng isang belt? Ma-earn yun isang belt kung sa skills mo at saka kumbaga sa white, kung kumpleto na yung fundamentals mo, kumpleto na yung mga lahat ng dapat malaman. Pero minsan kinukuha rin yung belt, madalas kinukuha yung belt sa mga competition na sinalihan mo. Nasa coach mo, kasi yung tawag namin sa mga black belt namin, professor. Nasa professor mo kung makikita niya sa'yo kung nag-improve ka o yun talagang yung competition mo, at saka yun, kung earn mo naman, kung talagang deserve mo, bibigay nila. Nagkakaroon ba ng parang laban or paano yung assessment dito sa professor bago mag-increase yung level mo dun sa belt? Yun nga sa mga skills mo sa fundamentals, saka sa mga skills na mga tinuro nila, saka yun nga sa competition. Kasi yung competition, dun mo masusukat yun yung skills mo. Kasi kung kunwari ako tsaka yung isa magkasama kami sa gym, alam mo na yung galawan namin, alam mo na yung galawan ng isa't isa, yun, hindi mo masyadong masusukat yung skills mo. Pero kung ang kalaban mo from other gym sa competition, yun, may susukat mo doon. Doon parang gine-grade ka rin ng professor. Pero pagdating sa tournament, syempre, I don't know kung tama ako,
syempre dapat ka-level mo lang din to. Ka-level mo. May weight class. Kunwari ako, ang weight class ko lagi, mga 70 kilograms. Tapos, may rin, edad. Masters. Kami masters na kami. Adults, mga bata yun eh. Tapos, mga teenagers. Parang gano'n. Paano kung Chandler ganito? Di ba yung isang fighter, let's say dalawang fighter, pero magkaiba ng bigat, pero parehong white belt. Ang yun, kunwari, white belt kayo, maglalaban ka sa weight class mo. Tapos, yun parang may 76 kilograms, 80 kilograms, tapos mayroon isang division nun sa tournament, ang tawag open division. Lahat ng mga lumaban dun sa weight class na yun, pwede kayo maglaban-laban dun sa open division. Yan, hindi na kayo para-parehong doon. Hindi na kayo para-parehong timbang. So, hindi ba delikado yun? Kasi syempre, halo-halong division yun? Oo, delikado na yun. Syempre, meron ng 100 kilograms doon, tapos 75 kilograms ka, lalabanan mo yun. Yun doon rin masusubok yung skills mo. Hindi talaga puro lakas, puro bigat, puro galing. Dapat lahat nandoon at saka yung technique. Magkakatalo sa technique. So, Chandler, ito naman, matanong ko lang din, lumalaban ka na rin sa mga jiu-jitsu tournaments, correct? Oo, lumaban na ako. So, paano naman yung ginagawa mong preparation pagka may laban ka ng jiu-jitsu? Yung preparation namin talaga, kailangan mo ng technique, yung talagang jiu-jitsu. Yung mat time ang tawag nila doon. Yung kailangan mo ng mag-spar, roll, at saka yun ang pinakamabigat doon, yung mag-weight cut ka. Kunwari, ako, ang lagi kong weight, yung natural kong weight, mga 78 kilograms, pero kailangan mong bumaba ng 76 kilograms. Pero pag tinimbang kayo, kasama yung uniform, yung gi, 2 kilo rin yun. Kailangan mong 76 yung yung timbang na lalabanan mo. Kailangan mga 74 ka lang o 73, ganun. Kasi yung uniform, may timbang yun. Yun ang pinakamabigat na preparation, yung weight cut. So, 2 kilos yung gilang na sinusuot na pang... 2 kilos yun. By the way, Chandler, what is this made of? Parang ang bigat naman yata para sa isang... Parang siyang makapal na woven na fabric. Parang gano'n, yung bubibigat siya. Mabigat siya. Okay. Mga roughly 2 kilos siya, pero siguro mga 1.8 gano'n, pero yung 2 kilo, crucial yan sa timbang. Eto, Chandler, hindi ko lang alam din kung totoo ba to or misconception ba. Totoo ba na pagka ang martial arts lagi may libro na parang binabasa ng mga students? Yung parang sa Kung Fu dati mga palabas sila Jackie Chan, Bruce Lee. Ganun ba siya or paano pa sa inyo sa jiu-jitsu? Ako wala akong na-experience na ganun na libro, pero yun parang kunwari yun nga ang professor, yun coach mo. Parang ituturo niya yung technique sa inyo. Kunwari yun isang technique. Kunwari basic na technique. Tuturo niya tayo, tapos gagawin ninyo, parang basic na teaching lang yung gagawin ninyo. I-roll, i-drill ninyo, tawag doon, drill. Tapos, pagkatapos ng drilling, mag-spar kayo. Spar, parang roll. Doon mo ipapractice kung ano yung ginawa ng professor, yung dinrill mo. Tapos sa roll, doon mo gagawin yung actual. Oh, so yung instruction talaga magagaling na mismo sa instructor talaga, sa prof. Doon sa instructor talaga, sa professor.
So, demo, tapos gagayahin nyo na lang, ganun. Ganun. Tapos parang yung demo na yun, kunwari, pagbalik mo sa next session, parang may continuation yun eh. Parang yung technique na yun, kumbaga, 1 month, magti-technique kayo. Tuloy-tuloy yun. Kunwari, ngayon, tapos continuation next session, parang gano'n yun. Tapos pag sabihin mong 1 month o 2 weeks, buo na yung technique noon. Buo yung technique. Hindi siya, kumbaga, hindi siya iwa-iwalay, kumbaga. Yun gagawin mo ngayon, gagawin mo next session, iba. Parang tuloy-tuloy. Sa amin yun, nasa school namin doon sa Clark dati. Katulad ng Taekwondo is more on kicking, tapos yung Aikido more on arm movements. Ang Jiu-Jitsu ba is more on ano ba? Ang movement ninyo? Movement ng Jiu-Jitsu, parang ano siya eh. Yung locking nga, yun alos buong katawan na gumagalaw. Yun parang yung mga magagaling talaga, yung mga matataas na level na parang yung paa nila may buhay eh. Parang ginagamit sa locking, ginagamit sa choke. Talagang buong katawan gagamitin mo. Tsaka yun, di ba sinabi ko kanina yung uniform, yung gi, magagamit mo rin sa choking yun. Parang part siya ng body. So jumping to tournament, Chandler, was there a time na nagdalawang isip ka na lalaban ba ako or hindi? Lagi yun. Laging nagdadalawang isip ako. Kahit na nasa mismong tournament na ako, nagdadalawang isip pa ako. Kaya, siyempre, yung priority pa rin yung work. Siyempre, baka mapilay ako doon. Parang ganun yung akin. Pero kung sa technique lang, kailangan mo rin masubukan yun kung ano na yun, kung nasaan ka na, kumbaga, kung paano kalayo na yung technique mo, parang ganun. So, habang lumalaban, Chandler, anong tumatakbo sa isip mo? Pagpanik ko ng ring, daming taong nanonood. Pagpanik ko ng ring, parang 3 lang kaming tao sa buong mundo. Yung kalaban ko, ako at saka yung referee. Parang wala ng tao, parang kinakabahan ako, pero nung pagpanik ko ng ring, parang wala na yung kaba, pero yung nakikita ko, 3 lang kaming tao sa buong mundo. Parang ganun yung feeling. Bago tayo tumalun dun sa MMA fight mo, Chandler, ano yung mga mahihirap na nadaanan mong tournament pagdating sa Jiu-Jitsu? Yung mga klase ng kalaban? Yung mga klase ng kalaban. Kasi ngayon yung Baguio City, siya yung parang siya yung center ng Jiu-Jitsu. Ang daming magagaling. Yung last kalaban ko, tiga Baguio. Kumbaga ang kukunat, ang lalakas. May technique na sila, pero ang lakas. Yun siguro yung mga challenges ngayon, mga tiga Baguio. Gagaling nila. So, is this something ba, Chandler, na ipinaalam mo sa magulang mo bago ka lumaban? Or you're fighting talaga ng sikreto? Yung MMA fight ko, sikreto yun. Hanggang ngayon hindi ko pa sinasabi. Kasi ayaw nila talaga. Alam na nila kayo? Alam na nila. Mapapanood man nila, alam na nila. Okay. 10 years ago na rin naman. So ano yung mas nakakatakot para sa iyo? Yung laban mo sa Jiu-Jitsu tournament or yung sa MMA? Siguro pareho lang sila. Kasi ito yung nalaman ko sa paglalaban sa combat sport. Bali. Yung kalaban mo nagpe-prepare rin para labanan ka. Hindi lang ako yung nagpe-prepare para labanan siya. Siya rin nagpe-prepare. Kumbaga, sasaktan niya ako, sasaktan ko rin siya. Yun ang kaya baga pareho yung mindset ninyo. Nung laban mo ng MMA, Chandler, ano yung fighting technique niya? Ano siya? Yung kalaban ko kasi foreigner, Amerikano, parang US Marine, parang US Army, parang gano'n. Ano siya? Striker.
Ako ang dala ko nun, hindi pa ako marunong ng jiu-jitsu pa noon nag-MMA fight kasi ako dala ko nun wrestling. Wrestling ako. Tapos, yun, striker siya. Parang, may kasabihan kasi sa ano, sa MMA, box the wrestler, wrestle the boxer. Parang, contrast yung ano namin, technique namin. Kasi makauna, siya yung mananalo talaga. Sa ano, totoo lang, talo ako doon eh. Parang, mas magaling siya. Na TKO ako. TKO. Pero, kahit natalo, pero, sarap pa rin sa experience. Parang ganun, para sa akin. Panalo pa rin ako sa experience. Of course. Yes. And not everyone, syempre, gustong subukan yung kung ano man yung sinubukan mo, di ba? Oo. So, was there a time ba na injury ka ng ilang araw after that fight? Sa ano, yun na sa MMA, wala naman ako na injury. Ang madami kong injury sa jiu-jitsu. Hanggang ngayon, na tumatanda na, nararamdaman ko pa rin. Sobrang dami. Ang jiu-jitsu ba, meron din mga punching, may mga striking din ba yan? Wala siya. Ano siya, talagang locking, choking. Okay, so ang jiu-jitsu is talaga more on submission talaga ang resulta ng kalaban. Submission talaga. Submission talaga. Kailangan masubmit yung kalaban. Pero would you agree na kailangan mo rin matutong sumuntok? Oo, ano yun, kailangan. So, paano mo siya parang inadapt doon sa jiu-jitsu na talagang pure, more on submission lang talaga? Yun, kasi nauna rin yun, nauna na rin kasi yung MMA ko, na may striking na ako, kumbaga, bago ako nag-jiu-jitsu. Meron na akong striking, meron na akong Muay Thai, boxing. Yun siguro, kaya hindi ko rin maisip kung paano ma-apply doon. Kasi alam kong i-apply, kumbaga. Yun, pagkaiba sa grappling at saka striking, parang para sa akin. Okay. So, yung jiu-jitsu, more on grappling yan, tama? Oh, that's the term, no? Grappling. Grappling. Hindi ba ang wrestling more on grappling din? Oh, grappling. Yan. Wrestling, judo, at saka jiu-jitsu. Yun ang ano. So, parang magkakapatid sila, magkakatulad. Magkakapatid, lalo na yung judo at saka jiu-jitsu. Okay. So, does that mean ba na pagka nag-aral ka ng judo, mas madali na para sa'yo? Siguro, mas madali kasi pag judo ka, mga judoka kasi, kumbaga sa tournament, hindi na sila dadaan ng white belt eh. Sa tournament ng jiu-jitsu, agad silang idadala sa mataas na level. Kasi iba na yung skills nila eh. Normally, Chandler, ano yung mga requirements para makapasok ka sa MMA fight? Siguro yung requirements doon, yung puso lang at saka dapat meron ka ng skills, train ka. Kasi na ano ko ito sa UFC, yung kunwari, boxer lang siya. Hindi ka pwedeng mananalo doon, hindi ka mananalo kung isa lang yung dala mong sports, kaya tinawag sigurong mixed martial arts. Pare, jiu-jitsu lang yung dala mo, patay ka doon. Bubugbugin ka nila. Pare, boxing ka, i-jiu-jitsu ka naman nila. Baga, kung may striking ka lang, iga-grappler ka nila. Kung grappler ka, i-striking ka nila. Parang gano'n. Kailangan, kumbaga marami kang balas, hindi lang isa yung bala mo, hindi lang isa yung dala mo. Sa MMA. Pero kadalasan, Chandler, ano yung mga nananalo? Yung strikers or yung mga grapplers? Depende rin kasi. Kasi kung sinabi nga kanina dun sa laban namin, striker siya, grappler naman yung dala ko. Kung sinong mauna siguro, siya na yung mananalo. So, unahan talaga. Unahan. Masyado rin kasi kahit na diado, mananalo eh. Hindi ka mukha sa boxing, talagang. Kasi sa split seconds, pwedeng may manalo eh. Pwedeng manalo yung diado, pwedeng manalo yung Yamado. Yun ang nakita ko sa UFC eh.
talagang may talo yun ano eh. Yung Yamado, may panalo yung Diado. So Chandler, bilang lumalaban ka sa MMA, what can you say about the science of boxing? Yung boxing rin. Complicated rin yung boxing. Hindi siya, yun nga natutuhan ko yung boxing nun sa mixed martial arts. Ako parang, dati, baduy naman ng boxing na ito, parang suntukan lang sila. Pero, yung science ng boxing, complicated rin. Hindi siya ganun kasimple. Talagang, may movement ng katawan. Meron talagang, science talaga eh. Tama yung sinabi mo, science. Physics, parang ganun eh. Anatomy, physics, parang gano'n. Hindi siya yung mga lang, yung parang bara-barang suntukan lang, hindi siya gano'n. Masyado siyang complicated. Pero kasi 'di ba na marami na tayong mga fights na napanood. Sometimes yung mga hindi lumalaban ng mga nananalo eh. Alam mo yung parang isang suntok, iikot sa ring, tapos tsamba na naman para magdadagdagan ng points. Ano yung masasabi mo sa ganung katulad ng fighters? Yung siguro parang ano lang yun eh, parang gusto lang nila siguro manalo siguro, parang ganun. Iba kasi yun yung boboxingin mo sa may doon eh, may term na ganun, boxingan eh. Hindi yung iba yung laban at saka yung boxingin eh. Siguro yung laban parang si Pacquiao ganun, laban talaga. Si Mayweather boxing, yung boxing. Iba yung boxing, iba yung laban, parang ganun para sa akin opinion ko yun. Mm-hmm. Ano yung mga kadalasang rules sa tournament ng Jiu-Jitsu, Chandler? Yung rules, bawal yung mga, kumbaga, yung tutulsikin sa mata, kakagatin, parang ganun. Bawal rin yun, kung alam mo yun, kung sa wrestling yung Islam, hindi mo pwedeng Islamin yung kalaban mo. Kunwari, yung idala mo sa taas, tapos ibaksak mo sa mat. Bawal yun. Disqualification agad yun. Okay. Bawal pa rin yung mga dirty na moves, kumbaga. Was there a time ba, Chandler, na naggamit mo yung skills mo sa labas, out of the gym? Kahit nakakayang sabihin, nakainom kaming pareho, parang, tapos yung isang, dayo siya dito sa baryo namin. Tapos nakainom na yatang nakarami na. Tapos biglang, sabi niya, ang pangit ng baryo nyo, ang pangit ng city ninyo. Parang, siyempre, dito ako pinanganak, dito ako, pikon na, sinuntok ko. As doon lang siguro, yun siyempre, yun parang, ginastos na yung pamilya mo doon, yun dun sa sinabi niya, parang, yun siguro, doon ko nagamit yung skills ko, parang, sa pagkapikon rin, parang, parang pangit pakinggan nagamit ko sa pagkapikon rin. Sorry sa term. So, Chandler, bilang practitioner ng isang martial arts like Jiu-Jitsu, meron ba kayong mga parang ginagawa mga practice or controls para ma-contain yung emotional na burst, kumbaga yung pagkapikon? Siguro wala kaming ginagawang practice na ganun, pero once na natutuhan mo kasi yun, parang yung katawan mo na lang o kaya isip mo talaga siya yung ko control sa'yo. Para kasing ganito yan, noon wala pa akong alam na martial arts, parang ang tapang ko sige, kahit na makikipatayan ako, pero noon sa martial arts na ako, parang mas control sa akin. Pero noon wala na nga akong alam, matapang ako. Pero ngayon, may alam na nga ako, pero kontrolado ako. Ganun yun. Parang magulo, pero para sa akin yun. Sa akin, opinion. Pero wala kaming ginagawang exercise o practice like control. Pusang darating. Mm-hmm. Kasi syempre, di ba sa sparring, hindi ba naiiwasan magkapikunan din? O hindi naiwasan, pero siguro sa tagal ko nag-jiu-jitsu, siguro mga mabilang ko lang sa kamay ko yung mga may mapikon, ganun.
Pero talagang ano eh. Kasi meron rin na kasabihan sa amin na protect your training partner kasi ano kayo eh, give and take kayo eh. Yun, ma, yung parang ano, tawag rin kasi yung iron sharpen iron, yung parang tulungan kayo, gagaling kayo dahil sa training partner nyo. Kung mapipikon ka, siguro paalisin ka sa gym kung mapipikon ka. Normally, Chandler, yung mga nasasalihan mong jiu-jitsu na tournament, is this indoors or sa outside din? Sa labas? Parang piyesta Indoor ganyan. sila, alos ginagawa sa mall eh. Sa mall. Meron nga upcoming tournament sa February sa Festival Mall. Which is in Manila, right? Alabang? Manila. Okay. So, lalabang ka ron ngayon? Tingnan ko. Tinitingnan ko ba kung ano yun. Dahil tiga-probinsya ako, tinitingnan ko muna yung daan. Saan ako. So, di ba, you're under a, I don't know, siguro parang group ba? Jiu-Jitsu club something? Under ako ng Checkmat Philippines. Under kay Professor Manny Jimenez III. One of the best team in the Philippines, fastest growing at saka competing team, Checkmat. Okay. Yun, nice. So, sino nag-decide, Chandler? Sino nag-decide kung sasali ka ng tournament? Kunwari ako, practitioner ako. Pag sinabi kong gusto ko makipag-compete sa tournament, papayagan ba ako ng master ko or kailangan may basbas nila? Pwede kang mag-decide pero kailangan mo rin magpaalam. Hindi sa ako, nagpaalam ako dun sa coach namin dito sa Angeles. Pinayagan naman ako. Kahit na, siguro minsan, yung titingnan rin nila kung sabihin nilang hindi ka pa ready, siguro pipigilan ka nila. Pero kung makikita naman na ready ka ng lumaban, papayagan ka naman siguro. Hindi pa naman ako hindi pinigilan na mag-compete. So, Chandler, since 8 years ka na nag-practice ng jiu-jitsu, nagkaroon ka na ba ng mga medals or awards during the tournament? Yung first tournament ko sa Tarlac yun. Naka-gold medal ako doon. Tapos yun recently, ang third place ako, yun yung mga nakalaban namin, mga tiga Baguio na mga lakas, yung champion, pero naka-third kahit paano. Pero yung best achievement ko, yung belt ko, yung blue belt. Yung best achievement ko sa jiu-jitsu so far. Okay. So going back doon sa nung na-earn mo yung blue belt, Chandler, ano naman yung mga tumatakbo sa isip mo nun? Sobrang emotional ako nun kasi 7 years akong white belt. 7 years na blood, sweat, and tears, literal. Naging emotional ako. Hindi ako emotional na tao pero naiyak ako kasi kahit na alam kong mapopromote ako pero sarap sa feeling at saka naging bumalik lahat yung mga pag-iirap ng white belt ako. Is this something na gusto mong gawin hanggang pagtanda mo? Oo, siguro. Ito na yung gusto kong gawin na hanggat siguro tumanda ako. Gusto ko na siyang gawin. Kasi gusto siya ng ng katawan ko tsaka rin siya. Parang maganda siya sa yung pag-depress ka, yung nakakalma niya yung isip mo, parang sa mental health ng tao, siya, maganda siya. Oo, masakit siya sa katawan pero sa mental health nga po, doon siya maganda. Yung parang nare-relax ka, naalis yung stress mo. Kaya siguro gustong-gusto ng katawan ko. In your opinion, Chandler, ano sa tingin mo yung pinaka-effective na style for self-defense? Ang totoong effective style ng self-defense, yung sinabi ng
idol ko, yun. Run and live another day. Pag may effective na self-defense, iwasan mo. Takbo na. But what if wala kang chance tumakbo? Siguro, yun ang self-defense, yung survival Survival Kailangan mong iba-iba rin kasing style ng mga self-defense na martial arts. Yung parang yung taekwondo, sa mga paa, yun sa jiu-jitsu, close contact talagang kailangan mo. Kaso lang, kahit na marami kang alam na self-defense, kung may gamit naman yung kalaban mo, iwasan mo na nga. Sa katulad ko na walang alam sa martial arts, paano ako makakawala sa isang hold-upper? Siguro kung yung comes to worst na lang, kung talaga nandun ko na, i-maintain mo yung distance mo, kailangan malayo ka sa kanya, wag kang, kailangan, kung may tulak mo siya, yung distance, kailangan, importante yan, crucial yan, dun sa crucial moment na yun, crucial ang distance kasi. Kung malapit siya, may malaking chance na saktan ka niya. Kung malayo ka, malaking chance mong makakatakas. Siguro yun ang naiisip ko po ngayon na dun sa question mong yun ang nasa isip. So, iwas pa rin talaga? Iwas talaga. Yun ang ko talaga sa self-defense, yun ang talagang sa isip ko talagang iwas mo. Huwag ka na mag-engage kahit na, para sa akin yan huwag ka na mag-engage kahit na may alam ka bang martial arts. Mas importante yung buhay. Ano naman yung maipapayo mo sa mga kababaihan natin, Chandler, na let's say kunyari na nag-rap na sila, ano yung sa tingin mong paraan na makawala pa rin sila? Kung nandun na sila sa stage na yun, siguro wag nilang pabayaan ma-overpower sila. Kailangan ng presence of mind. Kasi kunwari yung rape, meron siyang, kung marunong kang jiu-jitsu doon, hindi ka marirape. Kasi yung nasa guard siya open guard siya yung nasa between the legs mo siya, kailangan nasa offensive mode ka pa rin sa jiu-jitsu yun mapapayo ko lang sa kanila, huwag lang silang pa-overpower, presence of mind. Habang meron ni space, kailangan kang tumakas, makatakas ka. Yun talaga yun parang iwas talaga, takas talaga. Ano ba yung mga vital points sa katawan ng tao na pagka tinamaan mo, talagang yuyuko yung tao? Let's say, rapist, ganyan. Siguro, kung nandun na yung rapist, siguro yung mata sa mga lalaki, yung groin area, yung bridge ng nose, tsaka ito, vital na yan. Tsaka mata, yun, siguro, tsaka yung neck, kung open yung neck niya. Okay guys, so kung sa tingin nyo marami kayo natututunan sa YouTube na to, please don't forget to subscribe, like, and share. Now, let's go back to Chandler. So, Chandler, ano naman yung maipapayo mo sa mga babae na ginagabi when it comes to alertness, ganyan, sa mga lugar na dinadaanan nila? Siguro ang mapapayo ko yung ginagawa ko rin pag ako nang mag-isa sa gabi, ganun. Parang mag-isip ka ng yun, anong mangyayari sa sitwasyon na yun. Kung think ahead. Kung pupunta ako dito, anong mangyayari, paano ko makakawala, o dadaan pa ba ako dito. Parang, kumbaga yun, kasama ko lang sa basketball, yun, alam mo na yung next play bago pa man mangyari. Parang gano'n. Is it safe, Chandler, or do you think it is advisable na yung mga kababaihan natin mag-take din ng jiu-jitsu? Oo, yung last SEA Games, yung mga nagbigay ng Asian Games, lahat ng dalawang Pinay, sila yung nagbigay ng gold medal sa atin sa jiu-jitsu. Importante rin yun,
Yun, mga kababaihan, marunong sila ng jiu-jitsu sa defense. Yun, example yun. Lagi si Meggy Ochoa at si Annie Ramirez. Nakakuha sila ng gold medal sa jiu-jitsu. Tsaka isang bronze medal si Kayla Napoles. Ang jiu-jitsu, tatlong babae sila yung nagbigay ng maraming medal champion sa last Asian Games, jiu-jitsu. Sa club mo na Checkmate, diyan din ba normally kumukuha ng mga ilalaban for Olympics? Yun sinabi kong bronze medalist kanina, teammate namin siya, si Kayla Napoles. Siya yung isa sa mga black belt namin dun sa Checkmate. Pero si Meggy Ochoa at si Annie Ramirez, meron silang iba silang team, kumbaga. So talaga may nag-i-scout sa mga club para mag-recruit na lalaban sa Olympics? Meron parang qualifying, may tournament na kung mananalo ka doon. May chance kang maging RP team. Ang tawag doon parang qualifiers. Yeah. Okay, Chandler, so ito na, last na lang. Ano ba yung mga pwede mo may advice doon sa mga gusto rin mag-practice ng Jiu-Jitsu and MMA? Yun, ma-advise ko lang talaga, yun yung willingness mo. Yun mag-uumpisa, yung first step talaga, yun ang pinakamahirap. Kaya nasabi ko kanina, yun sa Jiu-Jitsu, yung white belt, siya yung pinakamahirap na belt na makuha kasi magdi-decide ka kung magpa-practice ba ako ng Jiu-Jitsu, mag-attend ba ako dito sa camp na ito, sasali ba ako sa team na ito, mag-start ako ng Jiu-Jitsu. Yun ang pinakamahirap na question sa sarili mo. Yung willingness mo talaga. What about sa MMA naman, bago ka lumaban? Sa MMA talagang, yun, dapat rin talaga willingness at saka yun, dapat yun lahat ng ituturo sa'yo, kailangan i-observe mo. Yun ang kailangan doon. Kasi hindi lang isang sports ang MMA. Siya? Multiple sports na pinagsama-sama sa isa. Kailangan mong matutuan yun isa. Kailangan mong pagsama-sama yun. Okay, thank you so much. Let's give it up, Sir Chandler. Thank you.